Ah, Etong si Tito Soto, mga kababayan, ngayon ay pinag-uusapan din po ito at sinasabi na gusto ni Tito Soto na maging Senate President kung may sapat na numbers. Pero mga kababayan, ang pinag-uusapan ngayon na talagang grabe dahil itong balita po or itong content nitong si Arman Dean, broadcaster, na itong si Tito Sen daw ay sumama na sa mga Duterte, mga kababayan. Oh, bakit mo naman nasabi, GP? Ito po, pagbasihan lang natin, mga kababayan, itong sinasabi ni Arman Dean, si broadcaster. Part 2. Hold on. Ito. Yan. Yan po yung thumbnail nitong si broadcaster Arman Dean. Oh, sabi niya, Soto, Lacson, nilaglag si Marcos, lumipad na kay Sara. Oh, Marcos, naloko ng mga Duterte senators. Mga kababayan. Tingnan nga natin, ano ba talaga nangyayari dyan? Kasi, ngayon, pinag-aagawan talaga, mga kababayan. Kaya nga bumuo po ng Duterte Black ang etong mga kampo ng mga Duterte. Nandyan po si Amy Marcos, nandyan si Marcoleta, nandyan si Bongo, nandyan si Robin Padilla, nandyan si Bato de la Rosa. So ngayon, inaantay na lang nila, mga kababayan, kung yung iba pang mga kasama nila ay nililigawan na ba nila. 'Di ba? At may mga bali-balita nga rin daw na syempre, kagaya ni Subiri na niloko nila, mga kababayan. 'Di ba? Totoo naman eh. Diyan po sa Senado, kakampi sila kung nasaan po ang kanilang interest, kung saan sila makikinabang. Remember, ngayon itong si Subiri nag-iingay. Ano ang sinasabi ni Subiri ngayon, mga kababayan? Basta daw siya ay nanindigan at hindi daw po siya nagpabuli. Hindi raw ba talaga siya nagpabuli? Nanindigan daw siya na hindi raw may satuparan o magawa yung People's Initiative. At yun daw ang naging dahilan kung bakit siya ay natanggal sa pwesto. Palagay ko, mga kababayan, hindi naman yun yung dahilan kung bakit ka natanggal sa pwesto eh. Natanggal ka sa pwesto dahil yung awayan ninyo nitong si Bong Revilla. At the same time, mga kababayan, kaya ka natanggal dahil tingin nila sa'yo, wala kang kwenta. Nagkaroon kayo ng mga tampuhan. Kaya yung inaasahan mong mga kaibigan na mga Duterte, panatiko, di ba? Sabi nila, sila daw ay talagang tapat sa'yo. Nagulat ka pa nga, may payakap-yakap ka pa, o may payakap-yakap pa si Bato de la Rosa sa asawa ni Subiri, at sabi niya, ito ay ikakampanya sa buong Mindanao, nagulat siya. Ito pala, mga kababayan, yung dahilan kung bakit siya natanggal. Diba? Kasi isa lang talaga. Yung kung hindi bumoto itong si De La Rosa, hindi maaalis itong si Subiri. Parang nagpaparamdam na ngayon si Subiri bukod kay dito kay Escudero, mga kababayan. At sinasabi naman ng mga kabilang kampo na ito daw si Escudero ay gumagapang sa Duterte Black. Pero pakinggan muna natin. Totoo ba na itong si Tito Soto ay lumipat na, mga kababayan, at nagtraidor dito po sa ating Pangulo? Kasi yan po ang sinasabi ng mga kababayan natin, or lalong-lalo na itong si broadcaster din. Totoo nga ba yan, mga kababayan? O, pakinggan natin ito. On Senate presidency po, may kumakausap na po ba sa inyo by this time na willing to support you or will push you to run for SP again for the 20th Congress po? Yes. I would be lying if I said no. Oo, may mga kumakausap sa akin. Okay. Alam mo naman ako, kilala niyo naman ako eh. I'm not the type that would go around na nagpapapirma para supportahan ako. Hindi ako yung ganun eh. Ako'y maana doon sa mga oldies eh. I'm from the old school. If they have the numbers, they want me to be Senate President, I will accept.
Ganun naman yung aking, ano eh, ganun din. Senator Riley, ganun. Senator Maceda, Senator Ople, Senator Nepali, lalo na. Hindi, ganun yung mga attitude na nakuha ko sa kanila eh. Mga ilan po ang kumakausap sa inyo, SP, by now? Na tao, ng mga senador, Opo. incumbent Opo. and ano, I would say about, we were talking to, na kumakausap. Opo. Kumakausap siguro, mga 3, 4 kausap ko, ganun lang. And they're Ah, saying their peers, they're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. Okay, so maliwanag mga kababayan, hindi pa siya kagaya po nung sinasabi ni vlogcaster Armandin na siya po ay ibinenta niya na or pinabayaan niya na, iniwan niya na si PBBM. Wala naman po siyang sinabi. Ang maliwanag kay Tito Soto, ang kanya pong binanggit, mga ka-GPnatics, ay may kumakausap sa kanya. Sabi niya, ako ay sinungaling kapag sinabi kong walang kumakausap sa akin. There are 3, 4 like that, mga kababayan. Pero sabi niya gano'n, hindi rin naman ako magsisinungaling kapag syempre, pag mayroong 13 votes na bumoto sa akin na gusto nilang akong maging Senate President, I will accept that. Totoo naman, mga kababayan. Kaya lang kasi, ganito yan. Ano ba nangyayari dyan sa Senado, mga kababayan? Kung sino po, alam natin na kung sino yung mga tao na gumagapang, kumakausap para ikaw ay iluklok. Kasi bakit? 'Di ba? Bakit GP? Kailangan nilang kumausap ng ibang tao. Kasi number 1, unang-una pa. 'Di ba? Number 1 kasi, hindi nila kaya na i-push yung sarili nila or alam nila outnumber sila kapag sila mismo or ayaw sa kanila nung mga kasama nila. Hindi sila iboboto. Hindi sila sigurado na iboboto sila. So ngayon, maghahanap sila ng isang tao na alam nila, mga kababayan, na pwedeng maging leader. Kaya lang itong leader na to, syempre kapag halimbawa kinausap yan ng mga tao na lumalapit, yung lumalapit, ang tawag dyan, mga kababayan, yan yung mga tao na merong personal interest. Yan yung mga may vested interest na gusto nila mahawakan ang Senado para sa ganon, mga kababayan, maging puppet nila ito at maging sunod-sunuran sa kanila. So, si Tito Soto, mga kababayan, parang hindi ko naman nakikita na isa siya doon sa mga sinasabi natin na magpapadikta sa mga to. 'Di ba? Mga ka-GPnatics. Ang nakikita ko lang talaga dito, kung papalarin, sabi niya gano'n, kung gusto talaga siya na maging Senate President, kung mayroong 13 na bilang, he will go. 'Di ba? Pero alalahanin natin, mga kababayan, yung mga lumalapit na yan, ang kanilang vested interest ay sigurado. Mga kababayan, mabigat yan. 'Di ba? Yung kanilang personal interest, mabigat yan. Ano yung mga pwedeng maging dahilan? Kailangan nilang makakuha ng committee. 'Di ba? Pati dun sa sa impeachment trial, isama na natin yan. Mga kababayan, kasi nga, bumubuo. Hindi natin mailalayo yung sitwasyon na nangangailangan ngayon ng boto yung mga Duterte Black. 'Di ba? Dati may Makabayan Black, ngayon Duterte Black naman. Kasi gusto nila ma-secure itong si Sara Duterte ay ma-acquit, mga kababayan. 'Di ba? So nangangailangan sila ng tao. Kung halimbawa, ang nakaupo ngayon si Escudero, hindi sila sigurado. 'Di ba? So kakausap sila ngayon ng tao na maraming boboto in favor of them. Ito nga po, sigurado ako, kinakausap din nila itong si Tito Soto, mga kababayan. O kung sino man yung 4 na yan, bahala na kayo mag-isip. Ang katotohanan na hindi natin maalis, hindi po niya iniwan si PBBM. Hindi po siya nagtraidor. Hindi siya sumali doon sa Duterte Black para sabi nila, kukunin daw nila yung minority mga kababayan. Kasi kung minority naman, alam natin, pag kayo ay nasama sa minority, kukunti lang yung bilang. 'Di ba? Pag majority, mas marami yung bilang.
Sabi, tinanong pa si Senator Bato, sasama ka ba? Willing ka bang sumali sa minority nila Risa Ontiveros? Hindi. Oh. 'Di ba? So malinaw 'yon, mga kababayan. Walang katotohanan yung sinasabi. Nagbigay na rin ng statement itong si Lacson na hindi po siya sumasama at hindi niya po tinatalikuran ang alyansa at itong si Pangulong Bongbong Marcos. Talaga naman binibigyan nyo kaagad ng meaning. Hindi naman pala sinabi ni Tito Soto. Akala ko naman sinabi niya na oo, iniwan ko na sila. Ako ay nandito na. Porket kinakausap, lumipat na agad. Hindi ba pwede mag-entertain tayo, mga kababayan? Again, alam nyo yan, mga politiko yan. No permanent friends. No permanent enemies. Diba? Marami dyan, mga kababayan. Kahit na sabihin mo, Duterte Blackman yan, pero kung sila ay mayroong personal interest, diba? Sasama yan. Bakit natin nasabi, GP? Kahit maka-Duterte yan, sasama sa kanilang personal interest. Unang-una, mga kababayan, the Duterte allies itself. Yun na yung pinaka gagawin nating example. Hindi po ba, mga kababayan, na itong mga ito ay may mga hawak na committee, 'di ba? At sila ay under, kung tutuusin, ni Subiri. Pero sila ay pumili na palitan ang liderato, mga kababayan, na kung tutuusin, syempre pag natalo si Subiri, maalis dapat yung kanilang mga committees. Pero sumanib sila kay Escudero, para maging member ng majority, hindi po naalis yung mga committees nila. Simpleng-simple. Dahil yun ang kapalit, mga kababayan, ng pagboto nila kay Escudero. Yung kanilang sariling interest. 'Di ba? Na kaya po nilang paikutin, mga kababayan. Nandun kaya ang pera. Sabi ni 12-8, si Vlogcaster din ang salarin. Kaya nga Ma'am Lily Tonini, basta wish ko tanggalin ni PBBM ang mga appointed ni Digonggong sa gabinete niya, bawas ang kurakot. Tama. Ako naman, naniniwala dyan, mga kababayan. Bawas ang kurakot, bawas ang traidor. Di ba? RR Walk and Vlog, shoutout. Ma'am Aida Miguel, oy, long time no see. Okay? So, ito naman, pag-usapan natin malinaw. Hindi po, mga kababayan, sinasabi ni Tito Sen na siya po ay lumipat na doon sa partido or Duterte Black sa Senate. Okay? So, ito naman, pag-usapan natin.